Naranasan mo na bang maging magkatunggali ang iyong isip at iyong puso? Maging magkatunggali ang iyong moralidad at sa kung ano ang tama? Atin pong tunghayan ang isang kwento sa araw na to na talaga namang grabe ang bugso ng mga pinagbabawal na damdamin. Kayo po ba, naranasan nyo na kung gaano kalakas ang dating at ang nararamdaman nyo para sa isang bawal? Atin pong tunghayan ang kwento ni Nathan dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na napipili naman natin ang ating mga gagawin sa araw-araw. Napipili natin kung gagawa ba tayo ng tama o gagawa tayo ng kamalian para sa araw na iyon. Pero paano kung hindi mo naman pala mapipigil ang tinitibok ng iyong puso? Paano kung ibigin at kabaliwan mo ang isang taong kinahuhumalingan din ng taong mahalaga sa buhay mo? Dear Mama Mia, alam ko pong medyo naguluhan kayo sa unang bahagi nitong aking kwento. Sa intro ko pa lamang, alam na agad natin na isa na naman itong ipinagbabawal na pagmamahalan. Mama Mia, matagal ko na pong tinatago ito sa loob-loob ko. Wala po akong napagsasabihan dahil alam ko po na ako'y huhusgahan. Pero nung napunta po ako dito sa inyong channel, ay nakita ko po na oo nga't meron ng huhusga. Pero meron din namang mga iilan na nakakaunawa sa aming mga pinagdadaanan. Kaming mga natalo ng tukso. Kaming mga pinagkaitan ng pag-ibig na para talaga sa amin. Kaming mga minalas na nagkaroon talaga ng kakaibang pagmamahal sa mga taong hindi namin pwedeng angkinin. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nathan. Ako po ay isang taong umibig sa isang taong hindi pwede. Nakaranas ng sobrang pagkalito kung ano ba ang uunahin, moralidad o damdamin. At kung ano nga ba ang kahihinatnan ng isang damdamin na hindi tanggap ng lipunan. Mama Mia, lumaki po ako na tanging ama ko lang ang aking nakakasama. Oo, Mama Mia. Hindi po dahil sa naghiwalay ang mga magulang ko. Ang totoo niyan, kumpleto naman po kaming pamilya. Nag-iisa lang po akong anak at hindi na ako nasundan pa. Mula kasi nung pinanganak ako, doon nalaman ng doktor na meron po palang kakaibang kondisyon ang aking ina. Mahina po ang puso niya. Tapos meron pa siyang alta presyon kahit na hindi naman po siya tabain. Noong una nga ay gusto raw ng doktor na hindi na lang ituloy ang pagbubuntis ng mama ko sa akin. Kasi baka raw manganib ang buhay niya. O pwede daw na ikamatay niya ang pagbubuntis at ang pagpapanganak sa akin. Pero dahil matagal na po silang naghahangad ng papa ko ng isang supling, ay hindi po pumayag ang aking ina. Ang papa ko noon ay kabang-kabaraw bawat sandali na nakakaramdam ng hindi maganda ang aking ina sa kaniyang katawan. Naka-bedrest nga noon daw si mama. Natigil ito sa kaniyang pagtatrabaho. Dati raw ay mahal na mahal ng mama ko ang kaniyang karera, Mama Mia. Kaya lang nung pinagbuntis niya ako ay mas pinili raw niya ako kaysa sa ano pa mang bagay. Ayaw nga raw sana noon ng papa ko na ipagsapalaran ang buhay ng mama. Ang papa ko mismo ang umamin sa akin. Sabi niya, kinausap niya raw ang aking ina at sinabihan
naayos lang daw sa kanya kahit mag-ampon na lang silang dalawa. Ang importante daw ay buhay ang mama ko. Pero hindi pumayag ang mama ko. Sabi niya, biyaya daw ako ng Diyos kaya gagawin niya ang lahat. Maipanganak lang niya akong malusog at ligtas. Kahit pa raw magiging kapalit nito ay ang kaniyang sariling buhay. Pero buti na lang dahil na rin sa galing ng kanilang doktor ay hindi nangyari yun. Mama mia, cesarean section po ako nung pinanganak ako ng mama ko. Hindi kasi pwede na umiri-iri siya dahil baka yun pa ang ikamatay niya. Kaya kahit mahal, pinag-ipunan nila talaga ng aking ama ang panganganak ni mama. At nung successful, ligtas at malusog nga akong naipanganak ng mama ko, ay walang pagsidlan raw ang kanilang kasiyahan. Piling ni mama noon at ni papa ay kompletong-kompleto ng kanilang mga buhay dahil sa pagdating ko. Pero mama mia, 5 taon lang ako noon nung madiskubre ng mga doktor na bukod sa alta presyon ay meron pa palang cancer ang aking ina. Mama mia, dito na gumuho ang mundo namin ng papa ko. Siguro mundo lang talaga ni papa dahil siya lang naman ang nakakaintindi at nakakaunawa noon sa sitwasyon ng aming pamilya. Hindi raw niya iniwanan ang aking ina. Stage 3 na nung mapansin ng doktor ang lung cancer ng mama ko. Hindi naman po naninigarilyo si mama. Siguro dahil nasa lahi daw talaga nila ang pagkakaroon ng cancer. Wala pang 3 buwan mula nung madiskubre ng mga doktor ang tungkol sa sakit ng mama ko, ay tuluyan na po siyang kinuha sa amin ng Diyos. 5 taon na ko noong mamatay ang mama ko, mama mia. Sobrang sakit noon para sa papa ko. According sa mga tita ko, mga kapatid ng papa ko at mama ko, ay high school sweetheart daw ang aking mga magulang. First love daw nila ang isa't isa. Parang nga raw silang soulmate nung magtagpo ay hindi na mapaghihiwalay. Kung totoo nga raw ang soulmate, mama mia, ang ama at ina ko po ang maging mabuting example para doon. Mula nung mamatay ang mama ko ay hindi na nagkaroon pa ng panibagong pag-ibig ang aking ama. Mas pinili na raw niyang magtrabaho at magsumikap para sa akin. Mama mia, lumaki ako noon sa pangaral ng mga tita ko. Dapat daw wag po akong matigas ang ulo. Dapat daw maging mabuti akong anak sa aking ama dahil lahat daw ay sinasakripisyo niya para sa akin. Nagtrabaho, nagsumikap, pagkatapos nag-aral pa siyang magluto at maglinis ng bahay. Pati nga raw pagpapalansya ay inaral niya mula nung tumuntong na ako sa paaralan. Wala po kaming kasambahay. Tuwing umaga ay inihahabilin lang ako ng aking ama sa tita ko na malapit lang din sa bahay namin. At tuwing gabi ay kinukuha niya ako doon. Kitang-kita ko naman ang mga sakripisyo ng aking ama para sa akin, mama mia. Kaya bilang anak po, sinikap kong punan ang puwang sa bahay namin. Mula nung wala akong mama na lumalaki, ay nakikita ko po ang ibang bata na tinutukso-tukso ako. Pero kapag nalaman nilang patay na ang mama ko, ay naaawa sila sa akin. Pero mama mia, hindi naman dapat ako ang kaawaan. Mas naaawa po ako sa aking ama. Ilang beses po noon na sinabi ko kay papa ko na ayos lang sa akin kung makahanap man siya ng panibagong pag-ibig. Ilang beses kong sinabi sa kanya na ayos lang kapag magkaroon siya ng panibagong girlfriend o kung mag-aasawa siya ulit. Tinatawanan lang ako ng aking ama. Lagi niyang sinasabi sa akin na huwag ko na raw siyang alalahanin.
Hinihintay na lang daw niya ang panahon kung kailan niya muling makakasama ang aking ina. Hanggang sa nasanay na lang ako na kaming dalawa lang ng papa ko sa buhay. Hindi ko akalain, Mama Mia, na magbabago pala ang lahat ng yon. Mula kasi nung bata ako ay kaming dalawa lang ni Papa ang magkasama. Kaya akala ko hanggang sa tumanda ako ay ganun pa rin. Pero Mama Mia, hindi pala. Kung kailan po ako tumanda at kung kailan din tumanda ang ama ko, ay dito pa siya nagkaroon ng panibagong pag-ibig. Nang dumating ang araw na pinakilala ng papa ko sa akin ang isang babae, hindi ko alam, Mama Mia, na ang babaeng ito ay hindi lang pala magpapainit sa boring na buhay ng aking ama, kundi ang babaeng ito ay papainitin pala pati ang buong bahay naming malamig. Itago natin siya sa pangalang Clarice. Mama Mia, graduate na ako noon ng college nung pinakilala sa akin ng papa ko si Clarice. Inisip ko noon na kaya siguro siya pinakilala sa akin ni papa para ngayon ay hindi na ako tututol. Pero hindi naman talaga ako tututol eh. Siguro inantay talaga ng papa ko na makapagtapos ako ng kolehiyo bago siya magkaroon ng panibagong pag-ibig para hindi ko maisip na binabaliwala niya ako. Mama Mia, matutuwa na sana ako. Sa totoo lang, ako po ang pinakaunang matutuwa kung liligaya ang aking ama. Pero hindi ko po maipaliwanag kung bakit hindi ko magawang maging masaya sa papa ko. Batang-bata pa po siguro kasi si Clarice, Mama Mia. Halos kaedaran ko lang siya. Siguro mga matanda lang siya sa akin ng 5 taon. Maganda si Clarice, maputi, balingkinitan, at may klase ng anyo na hinding-hindi mo mababaliwala. May klase ng alindog na talagang kahit na sino ay mapapalingon sa kanya. Mama Mia, halos hindi mo aakalaing tatay ko po ang naging kabiyak niya. Noong pinakilala ng ama ko sa akin si Clarice, ay graduation ko po yun. Nag-dinner po kami noon na kaming dalawa lang ni Papa. Sabi niya, sa weekend na lang daw kami magse-celebrate kasama ang mga pinsan at mga tiyahin ko. Pumayag naman din ako noon dahil gabing-gabi na rin kung matapos ang bawat graduation, Mama Mia. At habang naghahapunan kami noon ay biglang tumayo ang ama ko at nag-excuse. Akala ko pa naman ay pupunta siya ng banyo. Pero nung pagbalik niya ay may kasama na siyang isang magandang dilag. Akala ko noong una, Mama Mia, ang dilag na ito ay nirereto niya sa akin. Kaya naman nagulat ako nung pinakilala ito sa akin ng aking ama bilang kanyang syota. Nathan, anak, eto pala si Clarice, girlfriend ko. Gulat na gulat ako noon. Siguro nakanganga pa nga ako noon sa sobrang gulat. Hindi ko na maalala. Basta, ang malinaw lang sa alaala ko ay hindi agad ako nakaingi. Ilang saglit pa bago ako tumayo at inabot ko ang kamay ko sa magandang babae sa harapan ko. Nathan. Hi Nathan, sabi niya at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa akin. Nung magdapo ang aming palad sa isa't isa, Mama Mia, ay hindi ko po maipaliwanag ang aking nadarama. Hindi naman siya ang kaisa-isang magandang babaeng nakilala ko. Pero aaminin ko, siya po ang pinakamagandang babae para sa akin. Kaya lang, hindi siya yung tipo ko, Mama Mia. Sexy kasi kung manamit itong si Clarice. Hindi katulad ng tipo ko na gusto ko yung katulad ng mama ko. Mahinhin, Maria Clara.
Kahit na wala akong masyadong alaala sa kanya, ay yun naman lagi ang kinukwento sa akin ng bawat tiyahin at tiyuhin ko. Pero kahit hindi ko siya tipo, alam kong siya ang tipo ng halos lahat ng lalaki. Siya ang tipo ng halos lahat para maging asawa. Mama Mia, hindi po ako umimik kahit na may parte sa akin noon na gustong magrebelde sa naging choice ng aking ama. Bakit sa dinami-dami ng mga babae sa mundo, bakit itong si Clarice pa? Hindi naman din kasing tanda o senior citizen ng papa ko. Nasa 45 pa lang siya noon, Mama Mia, samantalang ako ay 21 years old pa lamang. Pero kung tutuusin, batang-bata pa rin si Clarice para sa kanya. Kaya lang nakita ko po ang kakaibang kislap sa mga mata ng aking ama. First time ko po yung nakita. Hindi lang yun dahil sa tuwang-tuwa siya kasi nakagraduate na ako. Alam kong dahil din yon sa pagdating ni Clarice sa buhay niya. Habang kumakain kami, Mama Mia, dito ikwento sa akin ng aking ama ang love story nilang dalawa. 6 na buwan na pala silang magkarelasyon. Ang sabi ng aking ama ay nagkakilala daw silang dalawa nang hindi sinasadya sa isang government office. Nandun daw ang papa ko para magbayad ng loan. Habang nandun naman si Clarice para magpa-register kasi a-apply po ito ng trabaho. Aksidente silang nagkabungguan at nagkakilala. Siguro, imagination ko na lang pero baka nga na-attract agad ang ama ko sa taglay na kagandahan nitong si Clarice. Nakita raw ng papa ko na nagkalat ang mga requirements ni Clarice kaya nagtanong siya. Tuwang-tuwa at proud na proud pa ang papa ko habang kinukwento niya sa akin si Clarice. Mama Mia, hindi naman po ako bata para magtampo pa para sa aking ina. Naanimoy sa mga pagkakataong yon ay hindi na naaalala ng papa. Siguro nga in love siya sa babaeng kanyang kaharap kaya nakalimutan na niya ang asawa niyang matagal niyang pinagluksa. Pero naisip ko noon, matagal na ring nag-iisa ang aking ama kaya hahayaan ko na lang siya. Hanggang sa nakahanap na ako ng trabaho, nakapasok ako sa isang opisina na malapit lang din sa pinapasukan ni Clarice. Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga buwan. Masayang-masayang ibinalita sa akin ng ama ko isang gabi na umuo si Clarice sa kanyang alok dito na pagpapakasal. Gusto ko sanang tumutol. Gusto ko sanang sabihin na masyado pang maaga para magpakasal silang dalawa. Pero sabi ng aking ama ay matanda na raw siya para sayangin pa ang kaniyang buhay. Sinubukan lang naman daw niya kung papayag si Clarice. At pumayag nga ito, Mama Mia, kaya naman itinakda na nilang dalawa ang kanilang pagpapakasal. Hindi na lang ako tumutol. Kasi kahit nga mga tiyahin ko na mga kapatid ng aking ama ay hindi na rin tumutol sa kagustuhan niya. Wala naman din akong yaman, di naman ako mapera para patulan lang ako ni Clarice para sa pera, di ba? Talagang gusto niya ako. Alam ko pareho kami ng nararamdaman. Mahal namin ang isa't isa. Laging sinasabi sa akin ng aking ama sa bawat taong ko-question sa kanilang relasyon dalawa. Well, tama naman. Wala naman ding perang may pagmamalaki ang ama ko. At isa pa, sabi niya, wala na rin naman daw siyang iba pang responsibilidad kasi nakapagtapos na nga ako. Nagawa na niya ang kaniyang mga tungkulin sa akin. Kaya kahit na merong pagtutol sa loob ko, ay hindi ko na lang yon isinaboses pa, Mama Mia. Tumahimik na lamang ako nung nagsasalita ang ama ko tungkol sa kanilang pagpapakasal. Hanggang sa tuluyan na ngang naikasal si Clarice at ang aking ama. Akala ko noon, Mama Mia, akala ko ay ayos na ang lahat. Akala ko wala nang magiging problema pa.
Pero ang hindi ko aakalain na ang pagpapakasal pala nila ay magiging simula pa lang pala ng lahat. Dahil kasal na nga sila, ay nasa iisang bubong na lang kaming tatlo. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng tinginan namin ni Clarice sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon talaga ng pagkakataon na magkaabot ang mga mata namin. At para bang may kung anong magnet sa mga mata niya at hindi ko halos magawang ilayo ang tingin ko sa kanya. Mama Mia, may mga pagkakataon na saglit kaming nagkakatitigan habang nagsasalo kaming tatlo sa hapunan. Yun bang tipong alam mong hindi kayo dapat na nagtitigan dalawa pero hindi nyo rin maiiwasan? Hindi ko alam kung ako lang ba ang hindi nakakaiwas o pati rin si Clarice. Minsan, nararamdaman kong tinititigan niya ako. Kapag tinitignan ko siya ay nakikita ko nga na tinititigan niya nga ako. Minsan naman kapag hindi siya nakatingin sa akin, ako naman itong titig na titig sa kanya. Hanggang sa nahuhuli nga niya ako. Kapag nagkatitigan kami saglit ay matipid din kaming ngumingiti sa isa't isa. Minsan, Mama Mia, naiwan kaming dalawa ni Clarice sa bahay habang nasa out of town si Papa dahil sa kanyang trabaho. Maaga akong gumising sa araw na yon. Wala na po ang papa ko dahil maagang-maaga raw ang flight nila. Bumaba ako sa kusina namin at doon ay nadatnan ko ang madrasta kong nagluluto. Ang maganda kong madrasta. Naka-oversized t-shirt lang siya. Siguro t-shirt nga yun ng ama ko. Wala siyang suot na kahit anong bra. Napalunok ako dahil kitang-kita po na wala siyang suot na bra. Bumabakat kasi sa t-shirt niya ang kaniyang magandang boobs, Mama Mia. Nathan, gusto mo ng omelette? Tanong niya sa akin habang nakangiti na parang walang mali siya. Pero ang ngiting yun, kahit walang mali siya, ay ramdam ko ang tamis. Oo. Opo, sabi ko. Pero sa loob-loob ko noon ay may munting tinig na gumugulo. Hindi ko maiiwas ang aking mga mata na tinitignan ng magandang hubog ng kaniyang katawan. Mama Mia, ilang beses ko pong pinilit ang sarili ko na huwag siyang tignan. Pero napakabastos ko naman kung sasabihan ko siya na mag-ayos siya ng bihis, di ba? Napakabastos ko rin kung iiwasan ko siya na nandun na ako sa may kusina. Kaya ang ginawa ko ay nagkunwari na lamang ako noon na naglilinis. Nagkunwari na lamang ako noon na nagwawalis. Pero parang may kung ano po sa kanya na hindi ko maiwasang hindi tumingin. Pagkatapos niyang magluto ay sabay kaming dalawang kumain. Magkaharap kami sa mesa, Mama Mia. Hindi po masyadong mataas yung mesa namin kaya kitang-kita ko pa rin ang kanyang hinaharap habang kami ay kumakain. Hindi mo lang alam kung ganong pagpipigil ang ginawa ko noon, Mama Mia, para wag lang matignan ang hubog ng kanyang hinaharap. Bakat na bakat doon na batang-bata pa talaga ang kanyang katawan. Pinilit kong bilisan ang aking pagkain. Pagkatapos noon ay nagpresenta ako ng maghuhugas. Pagkatapos ko maghugas ay dali-dali akong umakyat sa kwarto ko at hindi na ako lumabas dahil wala naman akong pasok sa araw na yon. Mama Mia, simula sa araw na yon, simula nung maramdaman kong may kakaibang damdaming namumuo sa loob ko para sa aking madrasta, ay sinubukan ko na pong iwasan siya. Lumalabas ako ng bahay kapag kaming dalawa lang, Mama Mia. Nagrenta rin ako ng isang boarding house na malapit lang sa opisina para hindi ako araw-araw na umuuwi sa amin. Anak, bakit ka naman magrerenta?
ng boarding house. Malaki naman tong bahay natin. Isa pa, ang lapit-lapit lang ninyo ni Clarice. Magkalapit lang ang opisina ninyo, 'di ba? Pwede namang sabay kayong, alam niyo na, mag-commute. Sabi ng papa ko kapag daw hindi niya nasusundo ang kanyang asawa. Kung ano-anong palusot ang ginawa ko, Mama Mia. Sabi ko, kukuha kami ng mga kabarkada ko na katrabaho ko rin ng isang apartment. Bakit naman? Di naman kailangan yan eh. Mas malayo pa nga kung tutuusin yung pinag-aralan mo nung college. Pero araw-araw ka namang umuwi. Kasi pa nakakapagod yung trabaho namin eh. At isa pa, meron kaming malaking kliyente na tinatrabaho ngayon. Kaya kailangan naming overtime ng overtime. Pero wag kang mag-alala, uuwi naman ako tuwing weekend. Pangako mo yan, anak ha. Hindi pwedeng hindi ka uuwi. Kasi kukonti na lang ang oras nating dalawa. Paano kung mag-asawa ka na lang, 'di ba? Hindi na tayo magkakasabay kumain. Sanay na sanay po ang papa ko na sabay kaming kumakain dalawa. Kahit pa nga nung kolehiyo, Mama Mia, ay talagang kumukuha ako ng mga subjects ko sa oras na convenient para sa aming dalawa ni Papa. Sinisigurado niya kasi noon na merong isang meal sa isang araw na sabay kaming kumakain. O Papa, wag kang mag-alala. Uuwi ako tuwing weekend. Sabi ko noon sa sarili ko, ayos na to. Kahit 3 o 4 na araw man lang ay makakaiwas ako sa maganda kong madrasta. Pero Mama Mia, hindi ko pa rin maipagkakaila na sa tuwing uuwi ako ay kakaibang damdamin pa rin ang lumulukob sa akin. Ewan ko, Mama Mia. Ewan ko ha. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko noon na para bang mas tumitindi pa lalo ang damdamin ko para sa madrasta ko. Imbis na umiwas ako, imbis na umalis na ako, ay parang mas lalo patuloy tumitindi ito. Mama Mia, napapansin ko bawat detalye ng kanyang pagkatao. Kahit paghawi niya ng kanyang buhok, kahit matipid niyang pagngiti, kahit pagniwi niya sa mga ulam na ayaw niya, bawat simpleng bagay at detalye tungkol kay Clarice ay nakikita ko po. Lagi siyang mabango sa tuwing umuuwi ako. Hindi ko alam noon kung talagang ganun ba talaga siya araw-araw o talagang nagpapabango siya dahil sa akin. Mas gusto ko pong isipin na ako ang dahilan ng kanyang pagpapabango. Lagi rin siyang maggiliw sa akin tuwing umuuwi ako sa amin. Laging may handang mga paborito kong pagkain, paborito kong desserts at kung ano-ano pa. Lumipas ang mga buwan, Mama Mia. At sa paglipas po ng mga buwan ay mas tumitindi rin po ang aking nararamdaman. Nahuli ko ang sarili ko isang araw na pinagmamasdan ko siya habang natutulog siya sa sala. Hapon po kasi yon ng Sabado. Galing ako ng basketball at naglaro kami ng mga kaibigan ko. Mama Mia, tuwing Sabado, minsan ay may trabaho po ang aking ama. Pag-uwi ko noon ay nadatnan ko ang madrasta kong si Clarice na natutulog sa sofa namin. Ang ganda-ganda niya. Ang sexy-sexy niya. At hindi ko mapigilan ang sarili kong pagmasdan siya. Ilang saglit pa ay nagising ako sa mga pinaggagawa ko kaya agad akong umakyat sa kwarto ko. Pero hindi lang po yun, Mama Mia. Nahuhuli ko rin ang sarili kong minsan ay malihim siyang pinagmamasdan habang nagsusuklay siya ng kanyang buhok sa harap ng salamin. O kapag nasa terrace siya tuwing gabi, mag-isa at tila ba naghihintay. Mama Mia, alam ko pong mali. Alam ko yun. Alam kong bawal. Pero ang puso ko ay hindi po tumitingin sa kamalian. Hindi po tumitingin sa pinagbabawal.
Ang puso ko ay tila nahihirapan na iwasan si Clarice. At tila hindi ko mapigilan ito sa gusto nitong maramdaman para sa aking madrasta. Gusto kong ilabas ang damdamin ko, pero alam kong wala akong pwedeng mapagsabihan nito dahil nakakahiya po kung tutuusin ito. Kahit paminsan, Mama Mia, ay ginugulo ako ng mga kaibigan ko. Kahit paminsan ay tinutukso nila ako kung hindi raw ba ako nadadala sa alindog ng madrasta ko. Siyempre, hindi ko sinasabi ang totoo. Hindi ko inaamin na oo. Nadadala nga akong tunay sa alindog ni Clarice. Siyempre nagkukunwari ako na hindi ko yun nakikita dahil ina ang tingin ko sa kanya. Kahit na hindi naman yun totoo. Nag-isip ako noon, paano ko kaya masasabi o mailalabas itong damdamin na nasa puso ko? Ayoko rin namang magkumpisal sa pari dahil nakakahiya nga, Mama Mia. Kaya ang naisip ko ay mag-journal ako. Lalaki ako pero naisip kong magsulat para mailabas ko man lang ang damdamin ko para sa aking madrasta. Ang iniisip ko kasi noon, Mama Mia, kapag nailabas ko na itong matindi at masidhi kong dinaramdam para sa kanya, ay baka unti-unti na rin itong mawawala. Kaya sinimulan ko pong sumulat sa journal ko gabi-gabi. Sinasabi ko roon ang mga hindi ko kayang ipagtapat sa kahit na sino. Clarice, alam kong hindi mo ako makikita ng higit pa sa pagiging anak ng asawa mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo, mahal kita. Lalo't hindi ka dapat mahalin ay parang mas sumisidhi ang aking damdamin. Mama Mia, pinakatago-tago ko po ang journal ko na yon. Walang ibang pwedeng makakita noon dahil magiging malaking iskandalo talaga. Naiisip ko na kapag nag-journal ako ay baka mailabas ko itong damdamin ko. At kapag nailabas ko ito ay baka tuluyan na rin itong humupa. Pero isang gabi, Mama Mia, lasing na lasing noon ang papa ko. Galing kasi siya sa birthday ng kaniyang kumpare. Pagdating niya ay ako ang naabutan niya. Si Clarice kasi nung mga panahon na yon ay nasa taas na at nasa kwarto na nila. May dalang pagkain ng aking ama. Bring house niya o bring home galing sa kaniyang kumpare. Anak, halika. Kumain tayo, sabi niya kahit nalasing na siya. O sige papa, nagugutom din ako eh. Ako nga rin, nakakagutom palang uminom. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, Mama Mia, ay biglang nagsalita ang papa ko. Alam mo, minsan, Nathan, naiisip ko, mas bagay pa kayong dalawa ni Clarice. Parang mas nagkakaintindihan kayong dalawa. Natahimik ako noon, Mama Mia, at lalo pa akong napahiya nung nakita kong papababa ng hagdan si Clarice. Alam kong narinig din niya ang sinabi ng aking ama dahil tahimik din siya at natigilan sa kanyang paglalakad. Napatingin siya sa akin. Kaya naman agad ko ring binaling ang tingin ko sa mesa at sa mga pagkain. Halos mabasag noon ang dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Hindi ko akalain noon, Mama Mia, na mababanggit iyon ng aking ama. Siguro dala ng sobra niyang kalasingan. Well, tama naman ang aking ama. May mga bagay na kaming dalawa ni Clarice ang nagkakaintindihan. Gaya na lamang nung isang weekend na nanood kami ng sine. Sinama nila ako kahit na ayaw ko sana noon. Nung nagtanong ang ama ko kung anong panonoorin namin ay pareho kami ni Clarice ng gusto. Natawa pa kaming dalawa dahil sabay pa nga kami noon na nagbanggit noon sa ama ko. Samantalang ang papa ko naman ay ang gusto niya yung mga action movies. Kami noon ay iba ang trip namin. Mga sci-fi movies naman, Mama Mia.
Dun siguro naisip ng ama ko na marami kaming pagkakatulad ni Clarice sa isa't isa. Sa sumunod na araw, hindi ko inaasahan na lumapit sa akin si Clarice sa kusina. Ako noon ay nagliligpit ng aming mga pinagkainan. Umalis na noon ang aking ama, Mama Mia. Pumunta na ng trabaho. Ako naman ay bukas pa ako babalik sa apartment naming magkakaibigan. Nathan, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sabi niya nung nakalapit siya sa akin. Amoy na amoy ko ang samyo ng kaniyang pabango. Kinakabahan ako noon, Mama Mia. Titig na titig siya sa mga mata ko na para bang tinitignan kung magsasabi ako ng totoo. May tanong ako pero wag mo sanang masamain ha. Ano yun? Sagot ko nang hindi man lang siya tinitignan dahil sa sobrang pagkapahiya ko. Nathan, may nararamdaman ka ba para sa akin? Mama Mia, halos mabasag ko pa noon ang platong hawak ko dahil muntik ko pa itong mabitawan sa sobrang gulat ko sa kanyang naging tanong. Hindi ako nakasagot. Pero nakita kong tumitig siya sa akin. Umiiwas noon ang mga mata ko sa kanyang mga mata. Natatakot ako noon, Mama Mia, na baka makita niya sa mga mata ko ang sagot. Nung hindi ako sumagot, siguro inassume niya na silence means yes. Marabang sa pagtitig niya sa akin ay nakuha niya ang sagot sa kanyang tanong. Hindi siya nagalit, hindi niya ako kinagalitan. Hindi rin siya agad umalis sa tabi ko. Bagkus ay yumuko siya at bumulong sa akin. Nanayo ang lahat ng balahibo ko sa kanyang ginawa, Mama Mia. Dahil ramdam na ramdam ko ang kanyang hininga sa aking tenga. Tigilan mo yan. Huwag mong sirain tong pamilya natin. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung alin doon ang gusto kong maramdaman. Gusto ko ba yung klase ng pagbulong niya sa akin? O gusto ko ba yung kanyang sinabi na tigilan ko ang pagkakaroon ko ng pagkagusto sa kanya? Pero dahil hindi ko nga matiis, Mama Mia, at ramdam ko bawat araw na sumisidhi pang lalo ang damdamin ko sa kanya, ay nagdesisyon akong lumayo. Sabi ko noon habang napapalapit ako sa kanya ay napapalapit din ako sa tukso. Kaya nagdesisyon akong lumayo sa bahay namin. Nag-apply ako sa Cebu para sa isang kumpanya. Lateral transfer po ang nangyari sa akin, Mama Mia, dahil meron pong branch sa Cebu ang opisina namin. Takang-taka pa noon ang mga boss ko kung bakit daw ako nagpapalipat. Sabi ko gusto ko ng panibagong environment para sa panibagong challenge. Buti na lang at tinanggap nila yung pag-a-apply ko para dun, Mama Mia. Hindi ako nagpaalam ng harapan dahil alam kong pipigilan ako ni Papa. Lagi niyang sinasabi kasi sa akin na kaming dalawa na lang ang magkasama kaya huwag na huwag daw akong lumayo sa kanya. Hindi ko rin noon maatim na harapin ang ama ko. Lalo't alam ko sa sarili ko ang tunay na rason kung bakit ko ginawa ang desisyong ito. Isang sulat na lang ang iniwanan ko para sa aking ama. Gusto ko, Mama Mia, na hindi ako tawagan ng ama ko. Gusto ko rin na wag niya akong sundan kahit nasaan man ako. Gusto kong palayain niya ako para makalaya na rin ako sa maling damdamin na naramdaman ko. Kaya naman, Mama Mia, naisip kong aminin sa ama ko ang aking ginawa at ang aking maling nararamdaman. Sorry, Papa. Hindi ko kayang manatili sa bahay na pinuno mo ng pagmamahal.
Dahil nandyan din sa bahay na yan ang taong minahal ko ng higit pa sa dapat. Patawad pa. Isang sulat din ang iniwanan ko para sa madrasta ko, Mama Mia. Alam kong wala akong karapatan. Pero sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang hindi ko kayang makalimutan. Sana sa paglayo kong ito ay maghilom ako. Sana sa paglayo kong ito ay maramdaman ko na madrasta lang kita at hindi na dapat humigit pa. Mama Mia, siguro naintindihan ni na Papa at Clarice ang aking nararamdaman. Dahil mula nung umalis ako ay walang ni isa sa kanila ang kumontak sa akin. Lumipas ang mga araw, nasa Cebu na ako. Pinipilit na ayusin ang buhay ko. Pinipilit na kontrolin ang damdamin ko. Dahil alam kong hindi tama. Alam kong mali. 3 taon po akong nanirahan sa Cebu, Mama Mia. Unti-unti kong nararamdaman na nagiging okay ako. Unti-unti kong nakikita at naramdaman na nawawala na ang bawal na damdamin na nararamdaman ko para sa aking madrasta. Unti-unti kong tinatanggap na hindi lahat ng mga mahal natin ay para sa atin. Minsan, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ama. 3 taon. 3 taon pagkatapos ng paglayo ko sa kanila. Unang beses yun na nagmensahe sa akin ng ama ko. Sabi niya sa mensahe niya, Mama Mia, si Clarice raw ay nagdesisyong umalis at manirahan sa ibang bansa. Hindi raw sinabi ni Clarice sa kanya kung bakit nagdesisyon ito na bigla na lang siyang iwan at layuan. Wala raw iniwan na sulat si Clarice sa kanya. Mama Mia, ako naiintindihan ko. Naiintindihan ko dahil naramdaman ko na mahal din kami ni Clarice. At mas pinili niyang lumayo para hindi kami masira na mag-ama. Kahit kasi hindi aminin ni Clarice sa akin, yung mga pasimple naming titigan sa bahay, yung mga pasimpleng pagsulyap-sulyap niya sa akin, alam ko yun, Mama Mia. Alam ko na sa likod noon ay may nagtatagong damdamin na pilipilit din niya na wag maramdaman para sa akin. Wag maramdaman para wag na itong lumago pa. Bumalik ako sa amin kasi nag-iisa na lang ang papa ko. Pagbalik ko sa amin ay hindi naman galit sa akin ang papa, Mama Mia. Bagkus ay humingi siya ng tawad sa akin. Dahil sabi niya, isa raw siya sa mga dahilan kung bakit ako naguluhan. Pero nagkapatawaran na kami sa isa't isa. Wala din naman kasalanan ng papa ko. Etong damdamin ko ang may kasalanan. Etong sarili ko na hindi ko kayang makontrol. Naging maayos ang paglipas ng mga araw. Pareho kami ng papa ko na wala ng kahit na anong balita pa tungkol kay Clarice. Lumipas pa ang mga linggo at buwan hanggang sa naging 5 taon, Mama Mia. 5 taon na hindi kami nagkita ni Clarice. 5 taon mula nung paglayo ko sa bahay namin. Isang araw ay tumawag sa akin ang isa kong kabarkada. Sabi niya magbubook daw siya ng ticket para sa amin papuntang Taiwan. Kaming lahat magkakabarkada ang aalis, Mama Mia, dahil gagala raw kami. Lagyan naman natin ng tatak yung mga passport natin, mga pare. Sa susunod na taon, ikakasal na yung 2 nating kaibigan. Paano yan? Hindi na tayo mabubuo pa ulit. Kaya habang hindi pa nakatali yung iba, gumala na tayo. Meron namang seat sale ngayon eh. Akong bahala mag-book ng ticket. Bigay nyo sa akin ang mga detalye ninyo. Birthday tsaka buong pangalan. Dahil matagal ko na rin gusto noon na makaalis ng bansa at makapasyal sa ibang bansa, Mama Mia, ay agad din akong umoo.
Nakakahiya namang humindi lahat sila ay go na go. Kaya nag-book na ng ticket ang aking kaibigan Mama Mia. First time namin yon na travel na pang-international. Pero hindi ko akalain, Mama Mia, hindi ko akalain na ang trip pala na yon ay ang maglalapit ulit sa akin sa babaeng matagal ko na pong pinilit na kalimutan. Isang babae ang nakita ko sa isang gallery. Pumasok kasi kami sa isang gallery doon, Mama Mia, dahil meron kaming kaibigan na mahilig sa mga arts. Andun siya, si Clarice. Hindi siya nagbago. Kahit 5 taon na ang lumipas nang hindi kami nagkikitang dalawa, ay eleganteng-elegante pa rin siya. Mag-isa siya noon na nanonood ng isang modern sculpture. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya. Hindi ko alam kung meron na siyang kinakasama. Ang alam ko kasi ay kasal pa silang dalawa ng aking ama. Hindi ko natiis. Sa huli ay lumapit pa rin ako sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Maganda pa rin hanggang ngayon ang panlasa mo, sabi ko. Gulat na gulat man siya nung nakita niya ako ay napangiti din naman siya sa akin. Isang ngiting puno ng alaala. Alaala ng sakit at ng isang lihim na hindi namin kailanman isinambit. Isang lihim, Mama Mia, na alam naming bawal. Isang lihim na alam namin na hindi namin pwedeng ipagsabi kahit kanino. Ikaw pala yan. Dito ka na rin ba nagtatrabaho? Takang tanong niya. Hindi. Pumasya lang kami ng mga kaibigan ko. Andun sila sa kabilang dako. Sabi ko, sabay nguso sa kanya sa direksyon ng aking mga kaibigan. Napangiti siya, Mama Mia. Wala na akong ibang pwedeng masabi sa kanya noon. Pero isa lang ang sigurado ako. Matapos ang ilang taon, ay hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko para sa madrasta ko. Bago pa man ako makapagsalita ulit ay nagpaalam na siya at tumalikod na sa akin. Akala ko noon, Mama Mia, ay hindi na kami magkikita pa ulit ni Clarice. Akala ko yun na yun. Pero kinagabihan, nung lumabas ang buong kabarkada ko ay nagkita ulit kami sa isang restaurant. Ewan ko ba kung bakit parang pinaglalapit yata kami ng tadhana. Kung bakit kahit pilit akong lumalayo sa kanya, ay pilit naman na parang minamagnet kami patungo sa isa't isa. Sa CR, dun kami nagkadaupang palad ulit. Pagkatapos noon ay hindi ko na pinaglagpas pa ang pagkakataon na yon. Sabi ko sa sarili ko, baka may dahilan kung bakit lagi kaming pinagtatagpo dito. Baka ito ang magiging closure naming dalawa. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko. Sabi ko, meron akong kaibigan na nakita na matagal ko nang gustong makausap. Nag-aya pa kasi noon ang mga kaibigan kong mag-bar daw kami. Buti na lang at pumayag silang hindi na ako sumama. Kaya naman nagkita kami ni Clarice nung gabing yon sa labas, Mama Mia. Kilala kasi ng mga kaibigan ko si Clarice kaya hindi pwedeng makita kami. Pumunta kami sa lugar na malayo sa bar na pinag-usapan ng mga kaibigan ko. At doon, Mama Mia, nag-usap kami ng halos buong gabi. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa aming kasalukuyan. Siguro, Mama Mia, pareho kami nung mga pagkakataon na yon na pilit iniiwasan na pag-usapan ng nakaraan naming dalawa. Sabi niya, hindi raw siya nag-asawa o nagkaroon pa ng panibagong nobyo. Sabi ko naman, wala rin akong minahal ng kagaya niya. Tinignan niya ako. Hindi siya sumagot. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Wala na yun. Kinalimutan ko na yun. Wala na tayong dapat simulan pa.
Gumiti siya pero kita kong may lungkot sa kanyang mga mata. Nagpaalam na kami sa isa't isa na pakiramdam ko ay yun na ang closure naming dalawa. Inisip ko, Mama Mia, minsan ang tunay na pagmamahal, yun ay kayang isuko ang mahal niya dahil alam niyang hindi tama ang namamagitan sa kanilang dalawa. Pero Mama Mia, isang katotohanan po ang aaminin ko sa inyo. Hindi ko kailanman malilimutan ang pag-ibig ko kay Clarice. Hindi dahil sa pagiging bawal nito, kundi dahil ito ang unang beses na natutunan kong ang pagmamahal ay hindi kailangang angkinin. Minsan sapat nang mahalin mo ng tahimik, malayo at sa marangal na paraan ang taong minamahal mo. Umuwi na kami ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. Sinabi ko noon, Mama Mia, na yun na ang uling pagkakataon na iisipin ko si Clarice. Pag-uwi namin ng Pilipinas, dito ay niligawan ko na ang isang katrabaho kong alam kong matagal nang may gusto sa akin. Maganda din naman siya at siya rin ang tipo kong babae. Inisip ko nga yun na ang closure naming dalawa ni Clarice, na wala nang mangyayari pang kahit na ano sa amin. Mama Mia, sinagot naman ako ng niligawan ko. Gaya ng sabi ko sa inyo ay matagal ko nang alam na may gusto siya sa akin. Hanggang sa lumipas ang 2 pang taon at nag-propose ako sa kanya. Nagpakasal kaming dalawa, Mama Mia. Matapos naming ikasal, 6 na buwan lang ay nagbunga agad ang aming pagmamahalan. Nabalitaan naming dalawa na nagdadalang tao na siya. Masayang masaya siya noon, Mama Mia, at ako din naman ay may saya rin sa aking damdamin. Gusto ko rin naman talaga na makabuo na ng sarili kong pamilya. Pero 3 buwan bago maisilang ang anak namin ay nagkaroon ng sakit ang aking ama. At ang sakit na ito ang siyang dahilan kung bakit siya tuluyan nang namaalam sa mundo at namayapa. Mama Mia, nung nakaburo lang ama ko, ay may isang babaeng dumating. Isang babae na hindi ko akalain nagugulo na naman ulit sa tahimik ko ng mundo. Walang iba kundi si Clarice. Gulat na gulat ang lahat, pati na mga tiyahin at tiyuhin ko nung muli siyang nagpakita. Dahil likas na mabait ang pamilya ko ay walang ni isa sa amin ang nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Winelcome pa rin siya ng pamilya ko. Nagulat din ang asawa ko, Mama Mia. Matagal na niyang alam na meron akong madrasta na iniwanan ng ama ko pero hindi naman niya akalain na ganun ito kabata at kaganda. Ang ganda pala ng stepmother mo, Han, sabi ng asawa ko sa akin. Bakit niya iniwanan ng papa mo? Siguro may ibang lalaki siya, no? Kasi ang bata-bata pa niya eh. Kung tutuusin, halos kaidaran lang natin. Mama Mia, syempre, pati ang tungkol kay Clarice at sa tungkol na lihim kong damdamin para dito ay hindi ko sinabi sa asawa ko. Kinalimutan ko na kasi yun. At akala ko malilibing ko na ang lahat ng yon. Pero Mama Mia, ang burol pala ng ama ko ang magiging simula ng lahat. Umiiyak noon si Clarice. Alam kong umiiyak siya na humihingi ng tawad sa harap ng kabaong ng aking ama. Ako naman ay hindi matiis na makita siyang umiiyak. Nilapitan ko siya at pilit na winawaglit ang mali siya sa utak ko. Hinahaplos-haplos ko noon ang likuran niya habang paulit-ulit na sinasabing, "Tama na yan, matagal ka na niyang napatawad." Hindi niya napigilan ang sarili niya at yumakap siya sa akin. Sa harap ng napakaraming tao sa burol. Siguro naman ay walang ibang nag-iisip ng hindi maganda noon, Mama Mia. Burol yun eh, di ba? Ako at si Clarice lang naman ang nakakaalam na may mali siya kami sa isa't isa eh. Pero sa panahon na yon ay mas pinili kong i-comfort siya at kalimutan ng mali siya na aming nararamdaman.
Pagkatapos ng libing ng papa ko ay iyak pa rin ng iyak si Clarice. Kaya naman nagpaalam ako noon sa asawa ko. Sabi ko ihahatid ko muna ito dahil parang wala na ito sa tamang pag-iisip nung mga panahon na yon. O sige Han, hatid mo na muna siya. Kung pwede nga, dito muna siya patulugin sa bahay eh. Wag na, uuwi ako, kaya ko namang mag-isa. Sabi ni Clarice nung marinig niya ang pag-uusap namin ng aking asawa. Sige lang, okay lang. Wala pong problema. Alam ko namang pareho kayo ngayong dalawa ni Nathan na nagluluksa eh. Sige Han, hatid mo na siya. Mama Mia, sumakay kami sa kotse ko. Inihatid ko na si Clarice. Nung bababa na sana siya ay pinigilan ko siya. Tinanong ko siya kung kaya ba niya, sabi niya oo. Sige na, samahan na kita sa loob. Sabi ko at pinatay ko ang makina ng kotse. Bumaba ako at pinagbuksan ko siya ng pintuan at inalalayan ko siya papasok ng kanyang inuupahan na apartment noon, Mama Mia. Inayos ko muna siya dahil mahinang-mahina siya noon sa sobrang pag-iyak niya. Nung nakita ko maayos na siya at nakahiga na siya sa kama, ay aalis na sana ako, Mama Mia. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nathan, alam mo ba kung bakit ako umiiyak? Hindi ko gustong sagutin yon, Mama Mia, kaya tumahimik lang ako. Sa totoo lang, meron pong isang bahagi sa puso ko na umaasa na sana ang iniiyakan niya ay ako. Sana ang iniiyakan niya ay ang pagsisisi at panghihinayang niya para sa aming dalawa. Na sana hindi ang kamatayan ng ama ko ang agnughang nagbigay sa kanya ng kasakitan. Umiiyak ako, Nathan, dahil sa ating dalawa. Mama Mia, kakaibang ligaya po ang naramdaman noon ng puso ko nung nakumpirma kong tama nga ang hinala ko. Umiiyak ako, Nathan, dahil parang hindi talaga tayo itinadhana sa isa't isa. Kasi 'di ba? Kung kailan wala na ang ama mo, kung kailan pwede na tayong maging malaya, pwede na nating iparamdam sa isa't isa ang ating pagmamahalan, ay hindi na pwede dahil may asawa ka na. Pagkatapos niyang sabihin yon ay lalo pa siyang humagulgol. Hindi ko napigilan ang sarili ko at bumalik ako sa tabi niya at niyakap siya. Mama Mia, isang pagkakamali yon dahil yun ang nagsindi sa apoy sa pagitan naming dalawa. Nakita at natagpuan ko na lang ang sarili kong nakikipaghalikan na at nakikipaglabanan na ng halik kay Clarice. Maiinit ang halikan na yon. Walang kahit na anong salita sa pagitan naming dalawa. Umiiyak lang kami habang naghahalikan at habang unti-unting tinatanggal ang saplot ng bawat isa. Dati, Mama Mia, ay napigilan namin ang aming mga sarili. Dati ay nagawa naming iwasan ang aming mga damdamin alang-alang sa isang taong pareho naming pinapahalagahan, sa aking ama. Pero sa pagkakataong yon, sa pagkakataong wala na ang ama ko, ay hindi na namin napigilan ang aming mga damdamin. Kahit pa may isang masakit na katotohanan pa rin ang naghihintay sa aming dalawa. Kahit anong pilit namin ay hindi pa rin pwede dahil may asawa ako. Pero hindi yun nagawa, napigilan ang aming mga damdamin sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, matapos ang halos 10 taon mula nung una kong minahal si Clarice, ay may nangyari sa aming dalawa. Oo, halo-halong emosyon ang naramdaman ko noon. Masaya dahil sa wakas naangkin ko na rin ang babaeng gustong-gusto ko at mahal na mahal ko. Pero malungkot dahil sa kabila ng pag-angkin ko sa kanya, alam niya na hindi niya maaangkin ng buo ang pagkatao ko. Paulit-ulit na may nangyari sa amin noon ni Clarice nung gabing yon, Mama Mia. Kahit pa nga kausap ko ang asawa ko sa cellphone dahil tumawag na ito dahil siguro nagtataka na siya
kung bakit ako natagalan ay magkahugpong pa rin ang katawan naming dalawa ni Clarice. Pinipilit niyang pigilan ang mga ungol niya habang may nangyayari sa aming dalawa at kausap ko sa kabilang linya ang aking asawa. "Ha, nasan ka na?" tanong ng asawa ko. Habang ako noon ay bumabayo pa rin sa kaniig ko. Hindi ko maiwan si Clarice. Umiiyak pa rin siya eh. Palusot ko dito. "Okay, sige, samahan mo na muna. Bukas na tayo magkitang dalawa." "Han, ayos ka lang ba?" Tanong niya sa akin na siguro napapansin na niya ang mga hingal ko, Mama Mia. "Oh, ayos lang ako. Nagpapalit kasi ako ng tubig dito sa dispenser niya." Palusot ko ulit. Nung matapos ang tawag na yon, nakakahiyaman pong aminin pero wala po akong konsensya at guilt na naramdaman. Hindi ko po naisip na buntis noon ang asawa ko, Mama Mia. Ang importante sa akin nung mga panahon na yon ay ang kakaibang damdamin na lumukob sa akin habang magkahinang ang mga katawan naming dalawa ng babaeng mahal ko. Mama Mia, pagkatapos na mangyari sa amin yun ni Clarice ay nagkaroon kami ng lihim na pag-iibigan. Hanggang sa nakapanganak ang asawa ko. Nung nakapanganak na siya, Mama Mia, at nakita akong ayos na siya, ay tuluyan ko pong iniwanan ng aking asawa. Alam ko pong mali, alam ko pong huhusgahan ako ng nakakarami sa inyo. Pero hindi ko po magawa noon na lumayo kay Clarice, lalo pa nung may nangyayari na sa aming dalawa. Araw-araw kong hinahanap-hanap ang kanyang katawan, ang lambot ng kanyang labi, at ang kanyang mga ungol na animoy mga musika sa aking tenga. Nung masigurado kong ayos na ang asawa ko ay nag-iwan ako sa kanya ng sulat. Pagkatapos noon ay sabay kaming pumunta ng airport ni Clarice at sabay kaming umalis ng bansa. Oh, Mama Mia, nung nagkaroon kami ng relasyon ni Clarice ay inasikaso na rin niya ang pwede kong pagtrabahuan sa Taiwan. Ini-apply na niya ako ng mapapasukan doon. At sakto naman na kung kailan ay maayos-ayos na ang asawa ko, ay tsaka pa nagkaroon ng feedback mula sa mga pinag-applyan niyang kumpanya para sa akin. At may isang kumpanya doon na tumanggap sa akin, Mama Mia. Ang ginawa ko ay iniwan ko ang isang ATM card ko sa asawa ko. Nagsulat ako sa kanya at inamin ko ang pagkakamali ko. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko kayang pigilan ang kakaibang damdamin na nararamdaman ko para sa aking madrasta. At mula noon, Mama Mia, ay wala na kaming naging kontak pa ng aking asawa. Pinapadalhan ko na lang siya ng pera sa pamamagitan ng ATM na binigay ko sa kanya. Hindi ko alam kung ginagamit niya yon, Mama Mia. Pero buwan-buwan po at walang palya akong nagpapadala sa kanila ng anak ko. 50,000 pesos po ang pinapadala ko. Hindi naman kalakihan ang sinasahod ko pero sapat naman din ang sahod ni Clarice para sa aming dalawa. Kaya halos lahat ng sinasahod ko sa Taiwan ay binibigay ko po sa aking mag-ina. Sa ngayon, Mama Mia, ay nagsasama pa rin kaming dalawa ni Clarice dito sa Taiwan. At ngayon ay nagdadalang tao na rin siya sa anak naming dalawa. Alam ko po na huhusgahan ninyo ang naging choice ko. Alam ko po na sa ngayon ay hindi nyo na nagugustuhan ang ginawa ko. Pero anong magagawa ko, Mama Mia? Sadyang mahirap pong pigilan ang puso. Sinubukan ko naman. Halos 10 taon naming tiniis ang isa't isa ni Clarice pero talagang hindi nawawala ang pagmamahalan namin. Mama Mia, kung ano man pong kahihinatnan naming dalawa ni Clarice ay handa naman po kami. Pinag-usapan na namin yon at handa kaming harapin kahit ano pang consequence na dumating sa amin. Ang importante ay magkasama kami. Ang importante ay nagmamahalan kami.
Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras para nitong aking storya. Ihingi niyo na lang po ako ulit ng tawad sa asawa ko, Mama Mia. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Ang uling balita ko ay nung nakaraang taon pa, nagtatrabaho na pala siya. Hindi ko alam kung meron na siyang bago. Hinihiling ko na sana nakatagpo na rin siya ng bago niyang iibigin at magmamahal sa kanya ng totoo. Nang sa ganon, ay maging masaya siya dahil deserve niya po ang maging masaya. Alam kong hindi niya deserve na masaktan. Pero ginawa ko lang yun dahil unfair din naman sa kanya kung magsasama kami na hindi na siya ang minamahal ko, 'di ba? Hanggang dito na lang po, lubos na gumagalang, Nathan. Wow. Nathan! Grabeng kwento ito, Nathan. Akala ko pa naman kakaiba ka sa mga nagpadala ng kwento sa atin. Akala ko ikaw yung magpapatunay na lahat ng tukso ay maaaring iwasan. Na lahat ng nararamdaman ay maaaring kontrolin. Pero ikaw pala ang isa sa magpapatunay, Nathan, na talagang mahirap kontrolin ang damdamin. Proud na proud pa naman ako sa iyo dahil akala ko hindi mo nagawang traidorin ng ama mo. Hindi mo nga nagawang traidorin ng ama mo pero nagawa mo namang traidorin ng asawa mo. Anyways, choice mo naman yan. Wala naman kaming dyan. Wala naman kaming ambag sa buhay mo kaya siguro wala rin kaming karapatan para husgahan ka, no? Pero sana, Nathan, sana dumating ang panahon na magkaroon ka ng lakas ng loob para harapin ang asawa mo. Hindi ko alam kung ilang taon nang nakalipas mula nung pumunta kayo ng Taiwan pero ang alam ko, kailangan yung bumalik-balik dito para i-renew yung passport nyo, no? Ay, nako naman. Sana nga nakahanap na ng ibang magmamahal sa kanya ang iyong asawa. Sana nga nakahanap na siya ng lalaking hindi siya sasaktan at hindi siya iiwanan. Kayo ba? Ano bang opinion nyo dito sa kwento ni Nathan? Wala naman siyang hinihingi na opinion natin. Ang gusto niya lang ay ihingi natin siya ng tawad dun sa kanyang naging asawa na iniwan din naman niya agad. Grabe naman itong pag-iibigan na ito. Grabing twist. Akala ko magtatagumpay na dahil halos 10 taon nang natikis ang damdamin pero hindi pa rin pala. Dahil sa huli na naig pa rin ang matinding damdamin para sa isa't isa. Nako naman. Sana nga totoo yung sinasabi ninyo na handa kayong harapin kung ano man ang kahihinatnan ng inyong bawal na pagmamahalan. Bakit ba ganito? Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Kayo ba? Ano bang opinion nyo sa kwento ni Nathan? Please do like and share this video. At syempre, huwag nyo na rin pakawalan pang pagkakataon na to na i-subscribe itong ating channel. Kasi sa ngayon, tiningnan ko po ang channel natin. Nasa 30% po ng mga nanonood sa atin ang hindi natin subscriber. So please do subscribe. And syempre, kung nakapag-subscribe ka na, please click the notification bell para naman kahit wala kang balak mag-YouTube sa araw na yan, ay makakapag-YouTube ka dahil ino-notify ka niya na meron akong bagong upload. Ganun, 'di ba? Naku naman, sana naman ay inyong mararapatin, 'di ba? Na mahalin nyo rin ako at i-subscribe nyo rin itong channel natin dahil alam nyo naman na goal natin para sa taong ito na umabot ng 100,000 subscribers. Alam kong napaka-ambisyosa ng goal na yon, pero sige na nga. Anyways, mag-hi and hello muna ako at magpapasalamat sa mga subscribers natin at sa mga hindi nagsiskip ng ads natin. I love you also at I love you. And hello ako kay Rosana Crisostomo, kay Gladys Bakbak, hi po. Hello rin kay Jaliza Montiser, kay Carolina Batugal all the way from Singapore, Joleta Estralobio, maraming salamat. Viva OFWs, hello! Hi, maraming salamat. Hi din kay LV Lapot, kay Leonor de la Cruz, Chazi Chai, Menzi Bahinting, maraming salamat sa iyo. May Ann Corpus, Lakwacha 7760, Christina Sison, Angelita Villapuerte, Nits Pabualan, thank you very much sa iyo, Nits. Hello din kay Mary Gracie Nadan, kay
Gimaras Girl, kay Gail Easy, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat po ng hindi nagsasawang suportahan at mahalin itong ating munting channel. I love you all. Thank you very much and see you again sa next nating video at sa next nating upload ng kwento. Ako po si Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat. Babush! Mwah, 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 mwah. Paalam!